Good morning po sa inyo lahat. Sabado ngayon at papasok tayo sa trabaho. Maaga tayong maglalakad para makapagkwentuhan pa tayo. Bago sa lahat ay salamat muna sa Panginoon at nakapag line insertion si Daddy kahapon, no, sa San Fernando sa Pampanga. Kasama niya si Michi, tsaka si Louie, tsaka si Mami. So okay naman yung line insertion for dialysis line ni Daddy. Nakakwentuhan ko na siya kaninang umaga. Kanina pala, hindi umaga, bali hapon sa kanila, umaga rito kahapon. Maaga yung line insertion niya, parang 11 o'clock sa Pilipinas. So yun, papasok tayo. Nga pala, yung basketball natin last week ay very successful. Sana maulit siya ulit. At ang sarap ng pakiramdam. Kaya lang yung aftermath ng basketball, grabe. Dahil naglaro lang ako ng 3 games Hindi ako naglaro ng 4 na games. Yung 3rd game ipinahinga ko kasi no bearing. Pero yun, no, ang sakit talaga ng katawan ko. Meron akong nilagyan ako ng patch ni Joe dito sa shoulder, sa likod, tapos sa hita, at saka dito sa calf. The next day, punong-puno ako ng mga patches. Kasi grabe yung sakit na naramdaman ko after nung laro. Talagang hindi na kaya. Kasi hindi tayo praktisado dahil hindi naman tayo linggo-linggo naglalaro. So yun, anyway, papasok na ako dahil baka maliit tayo. Kwentuhan ulit tayo pag nasa daan na. Dati nung naglalaro tayo, siguro mga itutulog mo lang yan, maayos na. Ngayon, iba na. Thunders na. Pero yun, sarap na pakiramdam. Mabuti na lang at a week before that, nakapag-jogging ako sa may gym sa hospital. Buti at ginawa ko yon at malaking tulong. Kung hindi, palagay ko isang game lang tapos na ako. So yun, papasok na ako. Ayan ang baso. Napakaganda ng panahon. Ito, mga ilang linggo pa, puro puti na yan. Mga bulaklak niyan, puro puti na. Yan, sa likod ko. So, yan. Ngayong araw na to, early lang tayo. Tapos, bukas, may miss ko na naman ang basketball. Dahil overtime ulit tayo bukas. Gustong gusto kong maglaro. Siyempre, first love ko basketball Kaya lang dahil iba na yung priorities natin ngayon. Kailangan first things first. So mas importante yung trabaho sa ngayon. Kailangan samantalahin ang opportunities, siyempre. Pero nakakamiss kalaro yung mga Pilipino dito, no? Pag Sunday, nakakaingit nga sila actually. Kasi sila halos every Sunday talaga regular na naglalaro. 2 hours, malaking bagay na yun. Ako pagka nataon na walang racket pag Sunday, doon lang ako nakakapaglaro. Pero April parang meron akong mga 2 Sundays off. Kaya lang yung isang Sunday doon manonood tayo ng PBA Moto Club. So yun, gusto kong i-meet yung dati kong teammate, si Sakuragi, si Pingris, tsaka syempre si ating kababayan na si KG Canaleta. Ang ganda-ganda ng ginagawa nila, no? Naglalaro sila for charity. Pero syempre, pabor din sa kanila yon. Sino pa naman ang ayaw mag laro tapos libre yung tour mo, di ba?
pupunta ka ng iba't ibang bansa. Siguro, sarap siguro nun, no? Tapos kahit retired ka na, na-enjoy mo pa rin yung ginagawa mo. At syempre kahit paano, siguro syempre kumikita kahit paano, di ba? Yan ang mga pangharap na trabaho after retirement. Pero syempre sa gusto mo yung pain after na naglaro ka nandun. Kaya lang sila syempre hanggang ngayon kondisyon pa rin yung mga yan, for sure. So yun, ganda pala maglakad dito pag umaga, no? Na ganito, tapos nakikipagkwentuhan lang sa inyo. Sarap. Ang ganda ng sikat ni Haring Araw. Pakita ko. So everyday ito yung nilalakaran ko papasok ng trabaho. Kaya lang normally pag pumapasok ako ganito, madilim pa. Ba ngayon, evident na yung yung spring. Yan ang aming hospital. Saturday ngayon kaya wala masyadong tao. Hindi busy. So diyan pinanganak yung aking dalawang anakis, si Seb tsaka si Joaquin. Yan, diyan mismo, diyan. Diba? Malapit na ako dito. Isang araw na naman na na pagkayod. Pero syempre thankful tayo every single day. Pag bangon natin meron tayong trabaho. Dahil maraming tao dito na hindi rin nakakapagtrabaho. Pag minsan papakita ko sa inyo pag sa daan, marami ding mga homeless dito na hindi nakakapagtrabaho. Yun. Malapit na tayo sa ospital. Ang pasok ko lagi dito sa dito ko pumapasok sa may ano bang pangalan dito? Sa may maternity dito. Yan. Bawal maglakad dito pero tigas ang gulo ko dito ako dumadaan. Tuloy natin yung vlog mamaya, no? Sige guys, see you later. Yan, 10:15 na yung oras. So yan, kakape lang ako. Nakaapat na kaming pasyente. Dalawa kami ng nurse. Tapos ako naman yung merienda. Yan, reduce from Marks. Merienda muna ako, ha. So yan ang kinakain ko, ham and coleslaw sandwich, brown bread, tsaka yan, kape. Ano yan? Kung kaibigan ko nakatambay yun. Sobra, hindi akin yan. Umakan talaga ko rito, istambay na. Sino viewer natin? Wala, hindi tayo naka-live. Huh? Pakita lang kita. Pogi, no? Gulat kayo, no? Kala nyo si Derek, si Philip lang to. Look alike ni Boy Abunda. Easy lang kayo dyan. Ito, opa. Boom! Boom, panis. Kumusta, pare? Okay lang, tapos na. Tapos na ang 8 oras. Yan. Nadaanan ko si Repa Philip. Yung mga ninong ng dalawang anak ko yan. Si paring Philip. So doon din siya nagtatrabaho. So yun, no? Sa hospital, kung lalabas ka ng maaga, okay lang. Hindi
Hindi kagaya sa Starbucks dati, pagka dapat kung alas 2 yung tapos mo, kailangan eksaktong alas 2 doon ka magka-clock out. So dito sa hospital, walang clock in, clock out, walang bandy clock. So dito maganda, di ba? Nasa sayo na lang kung mahihiya ka o hindi. Pero syempre, gusto mo ba namang nakakahiya ka, di ba? Hindi naman siguro, di ba? So yun, no? Lalakad na ako, pauwi na naman. Anong activities natin mamaya? Si Jocelyn nagluto na siya eh. Ako naman ay magre-relax lang. So ganyan ka loving yung ano ko, no? Yung aking may bahay. Parehas lang naman kami. Ayaw naming ano, as much as possible less work para sa darating. Kung yung sino natapos sa trabaho, as much as possible ayaw namin mapagod na, gusto namin makapagpahinga na yung isa. So yun, so kaninang umaga pala yun na binanggit ko dun sa vlog ko yung about sa video, binanggit ko yung about kay Daddy na nagpa-line insertion siya kahapon. Hindi ko sila nakausap ngayong araw na to kasi ang dialysis niya is alas 10 kanina. So pagkagising ko, siguro patapos pa lang siya. So hindi ko alam kung okay yung line niya. Hopefully okay naman kasi tapos na siya mag-dialyze ngayon. So kahapon pala, kinabitan na siya ng permanent catheter. Nagbiyahe sila ng ano, San Fernando sa Pampanga. So yun, no, mahal, 45,000 ang line insertion. Samantalang dito, pagka may mga line insertion na ganyan, wala nang iisipin yung pasyente na gagastusin pa, no? Lahat libre. Swerte nila, no? Sa atin, ang pinaka-iisipin mo talaga yung ano, yung pambayad. So dito wala ka nang iisipin. Naputol lang ating vlog kanina dahil nalowbat tayo, no? So dumating na ako sa bahay. Ayan ang luto ni Jo. Yan ang ulam mamayang gabi. Tapos may pansit. Yan. O, diba? Yan ang baon niya. Baon siya ng pansit. Yan. Siya naman ang mag-i-start sa work niyan. Ayan, 3 o'clock. So hanggang ano siya? Hanggang 11:30 ng gabi. So nandito na ako. Tuloy natin yung kwentuhan natin mamayang konti. Mag-hello muna ako sa kanya. So yun, kahapon ay nagpagupit ako. Tapos tong dalawa ginupitan ko. Ayan nga pala si Joakim, oh. Naglalaro siya. Ayan ang bago niya haircut. You like your haircut? Yeah, like that. Who did your haircut? You. You did my hair. You like it? Yeah. Tapos si panganay, ayan siya. Oh, di ba? Yeah, looks nice. Bagong gupit. Yeah. Ako gumupit dyan. Oh, ayan. Nilinis ko lang. Nakatipid ng ano, 20 pounds. Yahatid ko na si Jo. Pasok na siya. Yan. So, yun. Nahatid ko na si Jo. Dinrap ko na siya sa hospital at dadaan na ako ng co-op para bumili ng ano, ng gatas. Naubusan kami ng gatas. So, bumibili ako dito pagka medyo yung emergency lang. Pagka naubusan na yung mga pinalengke, yan, ganyan. Kasi pagka dito ka bibili, medyo mahal. Medyo mataas yung presyo ng co-op. Pero dahil accessible sa amin, kahit na mahal, pagka kailangan talaga para hindi na kami magdadrive, pupunta na kami rito. So yung mga gatas, bread, mga basic lang, din lang binibili namin dito. Pagka minsan saging,
apple, yan, ganyan. Kasi pagka, although malapit lang yung mga other grocery stores, Aldi, malapit lang, hindi na ako magsasasakyan. Dito lalakad lang ako. Siguro mga 10 minutes or wala. Siguro mga 5 minutes to 6 minutes walk lang to from sa bahay namin. Okay, bibili lang ako ng gatas. Yun, gatas lang yung binili ko kasi para breakfast ng mga bata pagka kailangan nila sa mga cereals o kaya sa drinks nila. So yun, no, uwi na ako dahil ako naman ay magre-relax. So yun nga, mabalik tayo sa kwentuhan kanina, no? Swerte yung mga tao dito kasi pagka dumating sila sa point na kailangan nilang ma-hospital at kailangan ng malaking gastos, hindi na nila kailangan isipin yon dahil libre dito. As long as na nakapagbayad ka ng ng national insurance mo. Meron nga dito dumadating mga bagong dating lang, yung mga asylum seeker. Darating sila dito, nandito na sila. Pag nagpagamot, nagpa-treat, libre. Meron kami recently na pasyente ganun ang galing sa ibang bansa, no? Hindi ko na sasabihin kung saan. Naka-hotel sila. Tapos nung i-treat siya dito dahil pasyente siya sa bansa nila, nung pumunta siya rito, diretso yung treatment niya. Emergency pa yun, ha? Libre. So, narinig ko sa Pilipinas, pag na-miss mo daw yung treatment mo, as in na-miss mo lang, halimbawa, treatment mo ngayon, Saturday, hindi ka nakapunta ng Saturday, so kailangan ka na mag-dialysis ng Sunday, iba na yung rate nun, iba na yung bayad nun. Parang 7,000 daw, pag ganun, isang session lang yun. Ganun katindi pag sa Pilipinas. Dito, yung mga pasyente sinusundo pa sa bahay nila. May mga transport sila para sunduin sila papunta sa unit or papunta sa kung saan sila kailangan ng magkaroon ng treatment. So pag tumanda ka, parang iisipin mo rin kung saan mo gustong mag-retire, no? Kung dito o babalik sa Pilipinas. Maraming mga factors na kailangan natin i-consider dahil yun, ang unang-una, syempre pag tumanda na tayo, hindi rin naman natin alam kung sino makakasama natin sa Pilipinas dahil yung mga kamag-anak natin doon, magkakaroon din naman sila ng sarili-sariling buhay. The same here, pagka yung mga anak namin, pagka tumanda na rin sila at matatanda na rin kami, syempre magkakaroon din sila ng mga sarili nilang pamilya. Ang kalamangan nga lang dito, pagka nandito ka, halimbawa, na hospital ka, hindi mo kailangan ng bantay. Although nakakalungkot kung walang dadalaw sa'yo, pero may mag-aalaga sa'yo sa hospital. So, lumalalim yung topic natin, no? Pero it's reality here. Pagka ng ibang bansa ka, kailangan na kino-consider mo na rin yan. Dalawang bagay lang naman. Dahil magsasettle down ka rito, or pupunta ka lang dito para maghanap buhay at mag-ipon. Pero syempre dahil kami, dito na kami nag-settle, isa yun sa mga kino-consider talaga namin. Pero sa amin dalawa ni Joe, ang napag-usapan talaga namin, syempre dito na kami tatanda, dito na kami magre-retire. Dahil nandito naman yung mga anak namin. At kung ano man ang mangyari, hindi na kami mamumroblema. Ang lalim na ng pinag-uusapan natin, pero yun, totoo yun. Anyway, salamat sa araw na to at salamat po sa mga nanonood. Salamat po sa mga nanood
yung mga nag-subscribe at yung hindi pa po nakasubscribe ay sana mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo. At mag-iingat po tayo lahat at God bless us all. Salamat po.